Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa mga bumati sa kaarawan ko ngayon, no? Sige pa paano, naghanda tayo. Ganun lang yun. Meron kang pinagsalu-saluhan, may dumating na konting bisita, tapos na. Salamat po sa mga nagbigay ng regalo, no? God bless na lang po sa inyo. At sana swertehin pa kayo ng swertehin sa buhay. Hindi ko na babanggitin ng pangalan Basta maraming salamat po sa inyo. Pakinggan natin to, no? BJMP umapila sa Kongreso na itaas sa 100 peso ang arawang budget para sa mga pagkain ng PDLs. Hiniling ng Bureau of Jail Management and Penology na itaas sa 100 piso ang halaga ng arawang budget ng mga persons deprived of liberty para sa kanilang pagkain. Inapela rin nilang doblehin ang kanilang medical allowance dahil sa outbreak ng infectious diseases. Nakatutok si Chino Gaston. Umaapila ang Bureau of Jail Management and Penology sa Kongreso para sa tinatayang 117,000 na mga persons deprived of liberty sa kanilang mga kulungan. Sa pagtalakay sa Kamara ng Budget ng BJMP, sinabi ni BJMP Chief Jail Director Ruel Rivera na sana daw itaas sa 100 pesos ang arawang budget para sa pagkain ng mga PDLs. Halos hindi na raw kasi magkasya ang kasalukuyang 70 pesos para sa kanilang agahan, tanghalian at hapunan, lalo't nagtaasan na ang presyo ng mga bilihin. I hope and pray that all of you here would support us doon po sa call ng BJMP to alleviate yung pong naranasan ng ating mga kapatid na nakapit. Sa ilalim ng penal system ng bansa, pinakamataas na prioridad ang rehabilitation o pagkakataong magbagong buhay ang mga PDLs. Sari-saring programa mula TESDA, DepEd at iba pang ahensya ang tumutulong para ihanda ang mga qualified PDLs sa buhay sa labas ng mga rehas. Pero paano raw kasi makakapag-aral kung kumakalam ang kanilang sikmura? Bago natin siya pa-attend din sa mga rehabilitation program, education, livelihood, training, nagtitraining po sila sa TESDA, mas maganda pa may laman din ang kanilang tiyan na maayos din. Hinihingi rin ng BJMP na taasan at doblehin ang medical allowance ng mga PDL sa 30 pesos mula sa kasalukuyang 15 pesos. Halos taon-taon raw kasi nakakaranas ng outbreak ng mga infectious diseases sa mga kulungan gaya ng chickenpox, skin diseases at tuberculosis. Maiiwasan rin daw ang pagkalat ng sakit kung malakas ang mga resistensya at katawan ng mga PDLs na makakamit lamang kung may sapat at tamang nutritional value ang kanilang kinakain. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok. Putres mga boss. 70 peso a day. Magkano yun? 23 pesos kada kain, almusal, tanghalian. Hindi ko maisip mo. Nakakulong ka na tapos ganun papagkain mo. Ang pinakamasakit mga boss, sabihin tayo na dito. Marami ho dyan nakakulong. Wala hong pampiyansa. Marami hong nakakulong dyan, wala hong kasalanan. Kagaya ho yun si Jimmy Guban. 6 na taon na siya nagdurusa. Wala siyang kasalanan. Napanood niyo yung mga ni Atty. Claire Castro? Yun, sa Kongreso, pag tinanong ho yung Jimmy Guban, talagang lahat na ng klaseng pagtatanong, sasagutin niya direct to the point. Wala hong binabasa. Wala hong binabasa. Lahat ng kalakaran sa loob ng Bureau of Customs, lahat ng klase ng kapalpakan, mga taong involved, sinabi niya ho lahat No? Come to the point nga, dumating pa siya kay Trillanes na pinipilit na isama para siya makalaya. Parang palit ulo. Oo. Ituro niya si Trillanes na involved doon sa importation ng droga. At siya, yun ang ikalalaya niya. Hindi,
Grabe ho yung nakaraang administrasyon, no, mga pre. Balik ho tayo dito. Sa mga preso na to, no? Tama ba ako? 23 pesos ang kain. Ang pandesal ho dito ha. 2.50 ho isa. Malaki lang ho ng konti sa itlog. Yung itlog na hindi yung itlog ko. Yung itlog na yung itlog na manok. Gano'n ho yung 250 isa. Kaya dito may nakakausap ako rito, mga nakapreso. Kapitbahay ko dito na yun nga na-involve sa napagbintangan na pusher kasi barya-barya lang gano'n, inahuli, bibilang ng taon na doon sa loob ng kulungan, di paglabas di tanungin mo anong buhay doon, yun nga puro gano'n ang kinakain, munggo. Oo. Kung meron kang nagdadala sa yung pamilya mo na may malasakit sa iyo, di masarap ang kakainin mo. Kung wala naman etong mga PDL na to sinasabi, yung iba ho rito na nasa Muntinlupa ang mga kamag-anak po nito nasa probinsya Kaya talaga kung magtitiis sila doon sa 70 peso a day na budget para sila makakain. No? Walang problema kung may kasalanan ka Ang malaking problema ho, lalo na nga ho, yung mga umaapila, wala naman hong pampiyansa, umaasa lang ho sila sa PAW. Wala ho silang pampiyansa. Kaya kulong sila. Pero bailable ang kanilang kaso. Wala nga akong ipiapiyansa Karamihan ho dyan, mga friend. Mga kapit sa patalim, kaya sila nandyan. Karamihan ho yan. Mga boss, yung walang walang pera, gipit. Sa patalim kakapit Karamihan lang mo dyan, mostly, mga tutok, snatcher, mga ganyan. Yun nga, yung iba dyan, yung kagaya na sinasabi na nagbebenta, tulak, nagbebenta, mga barya-barya, kumikita. Yan yung mga nandiyan dyan sa loob Oo. Siguro, bibihira naman ang life imprisonment dyan Kasi pag life imprisonment, karamihan big time Pero nakakalabas, di ba? Big time Mga friend, ano na yan? Eto pa isa Ayon din sa NEDA, pwede raw pagkasyahin yung 64 peso a day. Taragis na to. Alam kaya nito mga to kung ano yung sinasabi nila? Mas grabe yung NEDA, 64 peso a day. Sa kulungan, 70 peso a day. Ang budget na isang pagkain, isang preso. Yung NEDA, pwede na raw pagkasyahin, subukan daw pagkasyahin yung 64 peso a day. Gago, putik na ito. Tapos makakarinig ka ng ganyan, bilyon-bilyon na confidential fund. 51 billion kay pulong 11 days, nilos tayo 125 million. Puta. Kawawa si Juan de la Cruz, mga friend. Ano na yan? Mga boss, anong klase, 64 peso a day pagkakasyahin, sabi ng NEDA. Mga wala ho yata na rin to. Hindi kaya itong mga nagsasalita ng ganito nagsasyabu. Wala ho sarili. Kawawa talaga itong bansa na to. Pero wala naman hong tigil ang bangayan. Ito, si Bato. De La Rosa, House Quad Committee, Lawmaker, Opportunist.
Oportunista raw itong mga sa Kongreso. Members of the Duterte family and the former president's economic advisor are tagged to a massive illegal drug trade in 2018. Former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban made this revelation during Friday's joint House hearing on pogos and drug war killings. Guban accused Davao Representative Paulo Duterte, Mans Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte, and former economic advisor Michael Yang of owning a cargo which contained 11 billion pesos worth of illegal drugs seized in Cavite. He added he refrained from naming the three during a Senate hearing last 2018 after receiving threats from current Presidential Media Task Force Director Paul Gutierrez. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong dinuduro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. House lawmakers vow to weigh the credibility of Guban's statements. Meanwhile, former President Rodrigo Duterte and his drug war architect, Senator Ronald De La Rosa, were no-shows at the hearing. De La Rosa maintains he will never attend the inquiry, calling the lawmakers behind it opportunists. Ito. Noon they are singing hallelujah to us for thank you for the drug war, thank you for the peace and order. Ngayon, you are the villain. Several individuals implicated by former Customs Intelligence Officer Jimmy Guban in a Wala namang ganun. Meron bang ganun ba to? Na thank you for the drug war. Walang ganun. Yan ko sa'yo kung sasabihin to. Ha? Wala. Ay umatid sa, sa hearing sa, di ba? O. Gusto nang pagharapin si Guban eh. At si Guban at si Jimmy Guban at saka itong si Digong. Lahat gustong, pinapatawag ng Kongreso. Oo. Sila na sinabi ni Jimmy Guban. O ba't hindi nila harapin? Di ba? Puro sila salita sa labas na hindi totoo sinasabi niyan. O di marap kayo. Magharap-harap kayo, di ba? Ganun lang yun. Hindi totoo. Ay, harapin yung nagsasabi sa inyo na kayo mga demonyo kayo, di ba? O, ganun lang. Ewan ko, mga friend. Kung lulusot peto. Pero yun nga. Pag wala ko silang nagawa dito sa mga taong sinasabi ni Guban, para ano pa yung pag-aaksaya ng pera ni Juan de la Cruz na hearing kayo na hearing dyan, hindi niya mapatawag yung, di ba? Lao. Tsaka talagang sa totoo lang, malapit na talaga yan. Magkakaalaman na talaga dito kung gaano katibay nga itong Duterte against Marcos government. Gobyerno, dito natin makikita talaga yung tapang ni Digong. Kung ano nga meron. Pero kanina napanood ko kay Atty. Libayan. Meron sinasabi si Digong na galit siya kay Rimulya, galit siya kay Anton Lagdameo, Bongbong, alam ko kayo, gigigil siya. Ikaw Rimulya, wag niyo akong pilitin, salita siya, na magbuga ako ng apoy, mga ganun mga sinasabi niya kanina doon sa, vlog ni Atty. Libayan, talagang, pati Anton Lagdameo, wala kayong alam, talaga si Digong lahat alam niya, pero isa lang masasabi ko mga friend, itong Digong, umpisa pa lang talagang wala na akong ano dito. Ewan ko ba kung paano may mga bumilib dito.
Hindi ko ano. Mga kampanya lang to, talagang kako. To, sira yata ulo nito eh. Ha? I tell you people, don't vote for me. Bakit hindi ko matatandaan? Eh ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kumakandidato na ganyan mangampanya. Ha? Don't vote for me. It's gonna be bloody. Ubusin ko yung mga adik na yan. Kikita ang purinarya. Ha? Don't vote for me, sabi niya. Oh. Pagkatapos, nandun na naman siya sa ibabaw ng entablado. Ha? Huwag niyo ako botosan. Kung hindi niyo botosan, si Cayetano. Oh. Siya ang gusto ko maging vice president ko. Puta, kala mo talaga patok na si Loco. Ito, yun nga nangyari, nanalo. Di ba? Pero guys, sinasabi ko, kung hindi kay Amy Halbalababa, hindi yan mananalo. Laki ng tulong ni Amy, 30 milyon. Sinabi niya yan. Oh, bukod sa 30 milyon, nakuha niya pa ang mga kailukanuhan. Oh, di ba? Dahil sa sinasabi niya, na ipalilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayani. No. Eh kung natalo siya, di hindi nalibing si Marcos. Oh, kaya binigyan siya ng suporta ng Ilocano. Ilan lang ba lamang niya? Kema Rojas, di ba? Oh. Tsaka yun nga, mahina ho yung ano, paulit-ulit ako, di ba? Mahina ho yung administrasyon ni Pinoy at that time. Substitute candidate si Digong, hindi nyo napatanggal. Late filing of candidacy yan eh. Sumubstitute kay Dino. Si Dino, kandidato para mayor. Umatras si Dino, ang sumubstitute si Digong. Paano nakagayari yun? Nakatakbo siya sa pagka-presidente at pinalitan niya majority candidate. Di ba? Nga inaano ko eh, di ba? Hindi dapat eh. Talagang malakas to kay Taning eh, sa totoo lang. Oh. Siguro akala nga ni Marojas ng administrasyon, the more the merrier. Oh, di ba? Dahil alam naman nila walang panalo si Digong. Paano walang panalo? Suportado ng Ilocano. Di ba? Yun ho talaga nangyari. Mismo. No. Pero sinuportahan ng Duterte, hindi si Bongbong Marcos. Kung hindi si Cayetano. Dahil si Bongbong Marcos, ang presidente niya, Miriam Defensor Santiago. Oh. Na hindi naman sinuportahan ng Ilocano. Ang sinuportahan ng Ilocano, si Digong. Oh. Dahil kay Amy Marcos, 30 milyon, binigyan pa ng 30 milyon, suportado pa. Ganoon nangyari noon eh. Basta itong Digong, napakagaling ho niya sa saywar. Babaliktarin niya talaga eh. Babaliktarin kanya. Nangyari, di ba? Laila de Lima, inimbestigahan siya doon sa patayan sa Davao. Hindi pa siya presidente. O, nung naging presidente siya, kulong yan. O, siya ang naging ano pa, kumuha ng mga gawa-gawang kwento na siyang parang drug, yung parang ano, sa droga, nagturo sa kanya yung mga nakapreso, di ba? O, yun. And the rest is history. O. Ganyan din to si Guban. Alam nyo, antibay ng mga ano dito, hindi nyo ano-ano yan. Bukod pa kay Trillanes, sinampa, dito magkakaalam talaga eh, sa totoo lang. Banggang-bangga na. Pinabayaan na ni Marcos eh. Hindi kagaya nung una, matigas si Marcos. Hindi ko hahabulin ni ka kung ano man nangyari sa nakaraang administrasyon. Asikasuhin ko itong administrasyon ko. Eh, wala ang ginawa to si Duterte kung hindi bulabugin siya eh. Gusto niya Duterte. Hindi ka na nga pinapakialam sa mga kahayupang nangyari. Gusto mo pa, hawak mo pa sa liig tong presidente at lahat ng gustuin mo, susunod siya. O hindi nangyari. Kaya galit siya. Kaya yun, tinira ngayon to. O yun nga, may alas siya eh. O, sabi nga sa vlog ni Atty. Liban, alam ko kayo, ito, pag ako nagsalita, mga ganun ang mga salita niya. Oo, parang meron siyang ibubulgar na hindi maintindihan na hawak niya alas. Oo, pero ewan ko. Tayo natin ICC. Di ba mga friend? Tapos na yan.
Kung talagang ano yan kayang-kaya yan. Yung Marawi, na-declare martial do Yan Pandabaw. Oh. Diba? Pwede nga. No man's land yan. Magsialis kayo dyan sa kingdom. Binibigyan namin kayo 1 buwan para kayo umalis dyan. Oh. Paikutan yung na walang pwedeng pumasok. Yung kingdom. Oh. Wala Pagdating ng tingnan natin kung ano mangyayari pagdating ng warrant of arrest. Lang manalo si Digong sa gobyerno ni Marcos. Malaking kalokohan yun, di ba? Magkulab na po tayo mga boss. Buti pa ngayon, yung ng Bucor gusto nilang ma-increasean yung budget ng nung panahon nito si Bantag, wala, di ba? Kawawa yung mga preso. Tino-torture pa sila. Hanggang ngayon, wala pa rin nahuhuli, di ba mga boss? Magkulab na po tayo. Kawawa Yung mga preso. Sino ba gustong makulong? Ba? Wala Saan ka? Kung ang pamilya mo nagugutom, wala kang may pakain. Wala kang mapasukang hanap buhay. Diba? Tapos andyan si Taning. Magnakaw ka na, manuto ka na. Mahina pa na ng palataya mo sa Panginoon. Susunod ka kay Satanas. Di ba? May katwiran pa yung mga yun Naghihirap Diba? Putang na kapagmura na naman. Yung mga nasa gobyerno, naliligo na sa pera, nagnanakaw pa Honorable pa tawag Di ba? Honorable. Nanalo pa nga Woo! Arnold pa si Diego, shout out. Magandang hapon, Sir Rox. Magandang hapon. Maril Pabianak, shout out, sabi niya. Happy weekend po tayo. Grabe nga po ang ginawa pagkasira ng ating bansa nitong dating administrasyon. Ayoko na pong banggitin ang name niya. Super dami na po. Bukol ang inaabot niya. Lord, kayo na po ang bahala sa ikaayos ng bansang Pilipinas. Amen. Sumagot si Kalat ni Bayaw. Oy, salamat mga Kalat niya. Malo salamat sa inyo, totoo. Jun Lagon, my friend, salamat din Dia Deli, thank you. Michael Edwin, shout out, my friend, thank you din. Marilo Pabian ulit Tay, nakainom po ba si Kimo? Need niya na talagang makipag-ugnayan kay Madam former BP Lenny para ma-schedule siya sa psychiatrist psychologist ASAP. Oh my God, dapat sa sleeping time na lang ito pinag-uusapan, not in front of the whole country. Daming walang iluluto sa dinner, yan ang pinoproblema mo. Kaya Kimuto, gago talaga to. Sa totoo lang, malo Gago. Bobo. Kalati Baya ulit Wag na nating pag-aksayaan ng panahon si paring Robin. Puro lang kalibugan yan. At pagsasayang ng panahon at pera ng bayan, wala tayong maaasahang tibay sa isang boplax na senador. Inaasahan natin sa bugok na yan. Panasukli pa ng bigote habang kausap si Kapunan. Dised, shout out, Dised. Napakabigat ng problema ng taong ito. Ibiruin mo, humingi pa ng advice sa attorney. Tanga nga siya, Dised Pwede naman niya tawagin si Maria. Tapos ang problema niya. Lamputrix ka, Robin ka. Esrelita Hero, shout out Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Kalat ni ulit Mabuti malang na hindi kami malibog ni Kasani.
Hindi na namin kailangan mamilit pa at kusang may nangyayari. Hoy, paring Robin, ikuskus mo na lang yan sa kuskus mo na lang yan sa magaspang na hollow blocks, ungas. Ay, Kimo, okay na dyan pang Kimo ko, wala ka sa ayos eh. Kalat ni Bayaw nito. Shout out, Binibining Akira Milos, may you have blessed Saturday. Ingat at magpakabait ka palagi. Mabait naman si Akira. Shout out Akira, where na you? Sana okay ka lang Estrelita ulit nakakahiya yung senador na yan. Pwe, buwisit na yan. Tinanong ba naman si attorney, babae pa naman ang isa pa. Sa harap ng maraming tao, Diyos ko Lord, nakakahiya, walang pinag-aralan, bastos, buwisit, ang sakit mo sa bangs, oh my goodness. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, bakit ba gusto mong makinig dyan kay Kimo? Panay ka bastusan? Ikaw naman. Sumagot ulit si Kalat niyo. Oo nga, Kasani. Bakit ba nakikinig ka pa dyan kay paring Robin? Naiblood tuloy si Maring Erlinda, Hindi ko na nga sana yun to, Erlinda, Nakita mo naman, si Atty. Enzo. Kinontent siya, si Atty. Libayan. Lahat Bagcaster, Atty. Enzo, Atty. Claire Castro. Kinontent siya Kaya kako, tignan natin. Hindi naman sila nag-advise kay Kimo. Buti tayo, in-advise natin si Kimo. Na kung sakasakaling ayaw ni Mariel, itawagin niya si Maria. Yet Gibara, shout out Magsarili na lang siya. Magsarili na lang. Sayang lang ang usapan na yan. Pati pera ng nilalaan dyan, hindi talaga okay. Rolando Gutay, shout out. Sa mga bumoto kay Robin Padilla, kasalanan din ng taong bayan ang maglagay ng ganyang klase sa Senado. Mismo. Nun Shout out, Ted. Akala mo kasalanan sa Diyos. Akala ko kasalanan sa Diyos nang iboto si Kimo. Kalat ni ulit Good evening, Kasani. Happy birthday, Kasani. Wishing you good health and more splendid years ahead. Have a good one and God bless. God bless. Kalat ni. Salamat ulit my friend. Ito lang. Hello mga kaber. Okay lang si Mama. Librado Ludovico, shout out. Ang masasabi ko kay Bigote, muli kong uulitin, mali ang pintuan na pinasok mo, Padilla. Padilla, isa kang kahihiyan sa Senado. Kaya pinagtatawanan ang bansang Pilipinas dahil sa mga bobong kagaya ninyo. Karmay nawa kayong mga walang silbing lecheng hindoropot. Layas kayo dyan. Nakita naman ulo nito si Librado. Librado din. Karox, off volume muna para hindi ako maasar. Erlinda Aquino ulit Kuya, ito naman si Kong Atras. Binibigyan niyan pa ng respeto si Digong dahil daw naging presidente. Bakit naman nung mga nakaraang naidemanda sila Aling Gloria at Joseph, ibig sabihin lang niyang talagang sabihin niya na talagang takot siya kay Digong at nakinabang yung nung panahon ni Digong nyo. Pwede. Yannick Ordobe, shout out Kamote nga naman. Chupista Bunaaw, shout out. Good day, kuya. At sa'yo, at sa yung mga mahal sa buhay, sa mga kawaryos. Kuya, ano ba yung parang enjoy siya sa topic na yan? Enjoy siya sa topic na yan. Talagang sa Senado pa dapat pag-usapan ang bagay niyan. Bakit kay Sandro Mulak na anak ni Nino Mulak ay ginigiit niya? Hindi na dapat pang dahilhin sa Senado yun at sabi ni Kimo, tapos ngayon ayaw tumigil sa kakatanong, tila enjoy OA siya. Mag-resign ka na lang, nagbibigay ka lang ng di magandang halimbawa sa ibang mga
kalalakihan para abusuhin ang kanilang mga asawa. Tama ka nga. Tama ka na nga. Nakakasawa ka na. Totoo yan, chupista. Ha? Cassandra Daisy, shout out. Kalibugan. Yan ang batas ng ginagawa ng mga mangmang na Pilipino na bumoto kay Robin. Kaya nag-number 1 yung gagong yan. Bugok. Cassandra Daisy, oh. Mas trusted ang mga concerned citizen kay Engineer Toto Kausing na handa niyang isugal ang buhay niya just to protect his citizen info. The Congress job to check the lifestyle ni Kapil. At kahit hindi tinanong kung bakit hindi niya siningil ng tamang buwis ang pogo, na sana nakinabang ang mga kabalin sa lahat ng truth vloggers. Godspeed. Danilo Proilan, shout out. Legit kang bobo, sinira mo ang buong Senado. Maya ka, kumain ka na lang sa kusina, ogag. Kadyos ko po, huwag dagdagan ng ganitong tao. Tatay tayo dyan. Cleopas Kulyat, shout out. Good evening, Sir Roque. Ang masasabi ko lang dyan kay Kimo ay walang kabuhay-buhay, parang nag-uusap lang sa sang inuman sa kanto. Sige, sir, at ako'y sumingit lang. Thanks po, sir. Take care po kayo. God bless po. God bless. Cleopas Kulyat. Cleopas ulit. Kami ni Mrs. ay tawang towards sa'yo. Basta't nagbigay ka na ng reaksyon, lalo na't si Kimo ang topic. Good evening ulit po. Ingat kayo at ng family. God bless po. God bless. Cleopas Kulyat. Al Ulalia, shout out Ito lang comment ko ngayon, Sir Rox. Pilipinas, hopeless case. Pwe, Boy Sile, pwe. Good evening, Sir Rox. At sa mga kawaros. God bless. God bless, Al Ulalia. Alberto Laer, shout out. Karoke, happy birthday. Wish you have more birthdays to come. Enjoy your special day. God bless. God bless. Thank you, Alberto Laer. Shirley J. Sir, shout out. Ito talaga si Robin Hood. Akala niya, hahangaan siya ng mga tanong niya na yan. Manang-mana sa amo niya na mael. Kaya siguro siya nakarami ng asawa. Pag tinanggihan siya, aayawan na niya at hahanap siya ng iba. Hindi ba pwedeng sikreto na lang yan? Pag sinabi ng babae na ayaw, ay di ayaw. Pag pinilit, hindi na yung love. Totoo yan. At kung ang lalaki naman ang walang gana, malabo namang mamilit ang babae. Nakakahiya yun, no? Shout out sa mga bumoto dyan sa abno na yan. Eko. No? May pagkamanyak po ang senador ninyo. Sayang ang pera ng taong bayan talaga. Nakakatroma ang mga ganito senador. Sa totoo lang, po. Totoo yan, Shirley ka. Jack Rose Carlson, shout out. Magjakol ka, Kimo. Jack Rose Carlson ulit oh. Kahirap talaga ng tanga. Bobo, number 1 senator ka. Joe Kiano, welcome to the club. Kiss-kiss mo sa pader. Tanggal problema mo, kapal mo. Dinala mo pa sa Senado. Gunggong nga yan, Joe. Joe Flores, my friend, shout out Menopause Snack, shout out. Busy Jeff Ramos, shout out Ramon Valencia, shout out. Bossing, sabi niya. Ipinakikita lang ni Robin Hood na manyakis talaga siya. Sinabi na nga na ayaw pupersahin mo pa. Bobo ang kupal. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife at sa lahat ng mga sumusubaybay at masaya sa masaya mo ng programa. Stay safe, keep healthy, and God bless more and always. God bless, Anita. Anita ulit
Talagang ito si Robin Padilla, binaboy ang Senado. Dapat ba naman yan about sex ay pag-usapan yan? Kababuyan na yan. Sayang ang pinasasahod ng taong bayan. Hudas ka, lumayas ka nga dyan sa Senado, bastos. Mupunyeta ka, mainita ulo ni Anita. Okay na, Japan. Maraming problema ang ating bansa. Hindi yan ang solusyon. Tabogo ka talaga, Robin Padilla. Padilla. Anita ulit, ang dami oh. Galit yata. Robin Padilla, tigilan mo na yung sex na usapan. Napakababoy mo, Senado yan. Lugar yan. Senado yan. Lugar para yan sa issue ng pag-uusapan. Bullshit mo, Robin Padilla. Magtebat. Oh, magtebats ka na lang sa loob ng CR. Ay, anong klase Senado na ito? Kababuyan na pinag-uusapan. Nakakahiya sa buong mundo. Hanip ka. Anita ulo. Ito na naman. Anita na naman. Dapat palitan na ang mga mambubutas. Natuta ni Digong nyo. Puro kabastusan. Ang nagarapalan pa na nakawan mga hinduropot. Dapat dyan kay Robin Padilla. Alisin na sa Senado kung ganyan naman ang hearing na maririnig natin. Nakakadismaya. Totoo yan. Anita na naman. Sir Roque, good night po. At sa loving wife po. At sa aming lahat ng viewers mo po. Sleep well po tayo. Have a restful night. Stay safe, keep healthy. And God bless po tayong lahat. More and always. God bless, Anita. O, Anita ulit. Balita ko nga po, fire out si Pulong Duterte Shet bilang congressman dahil sa 6.8 billion po yung, if I'm mistaken, kindly correct me po. Sana ma-fire out na siya. Del Soriano, shout out. Welcome to the club. Guys, may joke ako sa inyo. Ito. Sa mga bumoto kay Robin Padilla, PI, Alberto Olaero ulit to. Karoke, ang sabi ni Congressman Acop, igalang natin si ex-president Rodrigo Duterte. Sabi ko, kung si Digong Duterte iginalang ba niya kayo? Katakot-takot na pagmumura at PI ang tinanggap natin galing sa mga ngingiwing bunganga ni Digong Duterte, Karoke. Totoo yan. Sabi ni Acop, igalang. Mukhang may something din Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Robin Hood, lumalabas wala ka talagang alam sa batas ng tungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Matagal nang may batas dyan. Kapag may seryosong pagtanggi o may halong persa, pakipag-sex, ang asawang babae ay nagreklamo dyan. Walang magagawa ang mister. Pwedeng kasuhan ng asawang babae ang kanyang mister. Family code. O naman, Kimo, sa dami na ba ng nasakyan mo, itatanga-tanga ka pa rin? Ilan na ba naging asawa mo? Yan pa ang tanong mo. Bobo talaga to. Ted ulit. Shout. Sabi na. Tama ka. High school pa ako, narinig ko na yan. Pwedeng kasuhan ng may bahay ang mister kung sapilitan ang pangkigigil. Kay Kimo dahil Muslim ko ang lalaki ang makapangyarihan lagi sa babae. Lumang tugtugin na yan sa lumang tipan sa Biblia. At yan pa rin ang sinusunod ng mga Muslim. Titigasin sila totoo Anita ulit Maraming salamat po Sir Roque sa vlog issue mo po tonight. Nahihiya akong makinig sa issue ni Robin Padilla. Hindi dapat pakinggan dahil nasa loob ng Senado. Nakakahiya sa totoo lang. Totoo yan, Anita. Kalat ni ulit O Kasani, narinig mo yan. Huwag mo na kasing itapik si paring Robin. Nahihiya tuloy makinig si Maring Anita. Puro lang sakit sa tainga, ulo at kasukasuan si paring Robin na yan. Federico Mandak, shout out Yan ang Senado. Binastos ni Robin Hood. Yan yung senador ng ninyong number 1. Ay bakit naman itong abogado
pumayag na gamitin siya ni Kimo sa ganitong talakayan. Yun nga eh. Walang masamang pag-uusapan yan, pero wag naman sa Senado. Sa ibang forum naman, or mag-submit na lang siya ng gusto niyang batas, na gusto niya, na pabor sa kanya. Yung kasi punto niya eh, na pag L na L na siya, at gusto niya pero wala sa mood asawa, ay pinilit niya. Rape daw ba yun? Boy sili ka talaga. Ang daming paraan para makaraos, bakit kailangan puwersay ng asawa? Huwag mong gawing literal yung nasa Bible na ang babae ay pailalim sa asawa. Di natin pag-aari ang asawa natin. Igalang natin yung pagkatao at karapatan niya. Mag-isip ka naman, number 1 senador ka nga, engot. Number 1 senador nga ng mga engot, sabi niya. Bernardo Chansing, shout out ah. Hoy Kimo, mas malaki ang siling labuyo kaysa sa'yo. Patotohanan mo kay Rosana Roses. Pinagtitiyagaan ka lang ni Mariel. Tawa-tawa to. Gago, may gago pa Bernardo Chansing. Federico Mandacolet to. Bakit siya nagpatawag ng hearing tungkol sa bagay hindi naman dapat sa committee niya? Di ba dapat ang committee ni Senator Risa yung violence against women and children yan? Just asking lang. Ewan ko ba dyan sa Senado na yan? Gulo. Parang bulbul na eh. Ay, hindi naman, parang hindi rin ako control ni Chis Escudero kung ano na tinatopic, no? At may balak to si Bato na ipatawag sa Senado. Itong si Jimmy Guban. At gigisahin din niya. Oy, Bato, hindi yung klase mo, itsura ni Jimmy Guban, mga friend. Hindi yung itsura ni Bato, tatayuan ano ito eh. Balahibo. Haharapin ka, tignan mo. Mapapahiya naman itong Bato na ito, ito to. Ramon Valencia ulit. Bossing, mas naniwala ako kay Guban sa mga sinasabi niya. Kita mo naman, pag sumagot siya, direkta kahit paikot-ikutin siya ng mga senador. Si Morales, kupal yun ang lalayo ng sagot at nag-iisip pa na isasagot. Pinapaikot lang yun mga senador. Dapat talaga imbestigahan yan para lumabas ang katotohanan. Totoo yan. Ramon Valencia ulit oh. Bossing, mas maniniwala ako kay ayun Ramon ulit oh. Bossing, lahat ng involved ay puro Duterte boys. Si Paildon, si Paul, yung reporter at yung amo niya si Andanar at si Michael Yang. Napanood ko kay Niolo, yung vlogger din na meron siyang mga video ni Paul, yung radio reporter. Kumusta na lang po sa lahat, mga ka-warriors, at sa pamilya mo. Kumusta rin, Ramon? Normando Reyes, shout out ha. Karox, yang si Kimo, ang napakalaking kasalanang nagawa at napakalaking katangahan sa pagboto ng mga bubutante. Sobra nang nakakagago ang Senado dahil sa ugok na yan. Rex Cruz, shout out. Buisit na Robin yan, kakahiya ka. Roelio Asuncion, shout out. Mr. Kimote, ano ba yan? Sinaida Kamba, shout out. Di na po normal yan. Talagang malaki sayad yan, ang tagal na. Sinaida ulit oh. Payuhan po ninyo, kaskas na lang niya sa pader, di ba? O, yun nga eh. Kala mo naman. Nakakita niyo na ba yung ano niyan? Merong parang TikTok yan. Lumabas yung edits niya. Putres, kakapraso pala. Oo. Joseph Rigudon. Shout out. Daming angat kasing daming kasing angan na bumotod sa mokong na yan. Tawa-tawa. David Alin Mendoza, shout out ah. Hi po Karox. Bago po lahat, happy birthday po sa inyo. Salamat David. May you have many more birthdays to come. Yan po si Kimo ay isang napakalaking pagkakamali na napunta sa Senado. Parang nasa grade school lang ang kausap mo. Mabuti na lang po at di ko binoto yan. Pinipilit pa nga ako ng asawa ko na iboto ko yan pero sabi ko wala namang gagawin sa Senado yan.
nakamukha lang ni Lito Lapid. Totoo. Ewan ko nga ba paano naboboto to, no? Mga taragat ng mga bobo. Kaya nga dapat baguhin eh. Bukod, kung ano, dapat meron parang entrance examination o anong tawag ito. Yung, kalimutan ko tawag dun. Yung kailangan mag-exam ka muna. Pag nakapasa ka, hire ka. O, di ba? Ganyan dapat. Senado, sa Kongreso. O, hindi na makakalusot yung talagang bobo. Di ba? Merong kailangan ipasa. Kaya lang ang putik yan. Baka mamaya, pagkakwartahan pa. Siyempre, mga mag-decades, di ba? Ganun eh, di ba? Ay, Pilipinas. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa kongreso na yan ngayon. Naghihiring sila at itong nagsisiwalat ng gustong malaman ng katotohanan nangyari. Minsan ayaw nila itong paniwalaan kasi nga nakulong ito at siya ang umamin lahat dahil sa sobrang takot sa buhay. Sa buhay niya at sa buhay ng kanyang pamilya. Kaya di niya masabi na involved dito ang pamilya Duterte. Ayat nga bumaliktad na siya at naniwala sa BBM administration. Kaya naglakas loob ito ngayon. Ang tanong, maniwala kaya sa kanya ang mga yan ngayon? Lalo na ang alipores ni Digong nyo. Totoo. Ulit oh. Sobra naman libog mo, Kimo. Di ka makapag-antay. Yampas mo lang sa pader, bugok. Lagi talaga lang. Elizabeth ulit oh. Ito naman si Robin, naging senador pa ito. Ang laman ng utak, daig pa ang nasa taong grasa, sobrang bastos. Na at wala sa hulog, kakahiya. Ay, totoo. Elizabeth ulit. Naku, Sir Rox, sobrang libog pa ito si Robin ito. Kung ano-ano kahiyan, pigsasabi, ay, layas ka na dyan. Sayang pera ng bayan sa hearing na yan. Pwede. Totoo. Parang tanga lang. Susan de la Cruz, shout out. Sayang naman budget at oras, pati itong sikapunan. Ang daming pwedeng pag-usapan. Pinatulan pa yung kabobohan. Kakainis. Yun nga eh. Ellie, shout out. Boss Rox, ang ganda ng topic mo ngayon. Comedy, ang dami kong tawa. Joel Ugdang, welcome to the club. Napakawalang kwentang tao sa Hanay Senado. Ano ba yan? Yan. Kalat nila naman, tawa-tawa. Asani, ano bang nangyari kay paring Toto Kausing sa pag-testify niya sa Quadcom sa Kongreso? Wala nang pala siyang ebidensya, dokumento at resibo sa mga pinagsasabi niya sa Quadcom. Hay, kaya tuloy na hearsay. Puro lang pala marites at chismis ang alam ng ungas na ito. Nawala tuloy ang bilib ko. Hoy, paring Toto, magdala ka ng bala bago ka pumunta sa digmaan at nang hindi ka nagmumukhang nga ungas. Ay, kalat ni ka. Oo nga, no? Rodelia Alpilor, shout out ah. Gago talaga itong patilan niyan. Dapat di na pinag-uusapan Senado, kakainis, kalibugan talaga ng padila. Yan. Sige sir, ingat tayong lahat. God bless po. God bless Rodelia. Rodelia ulit. Happy birthday po, Sir Rox. Stay healthy and safe. And always happy and God bless po. God bless Rodelia. Tonic, shout out. Happy birthday, Sir Rox. God bless and many more birthdays to come. Salamat, Tonic. Concepcion Alvarez, welcome to the club. Good morning, kababayan. Pwede bang mag-comment about sa ating mga corrupt politics? Mga corrupt public officials? Dapat bang maniwala ang mga congressman na yan sa nakikitang-kita na kung saan sila kumikiling? I pity those people who keeps on believing that the truth will come out after the injury. I think they were showing their capabilities, not their honesty, integrity, and interest to find the truth. They deceive in hiding the nature of that inquiry.
Why are they giving importance to the previous presidents who committed corrupt practices? Dapat put them to justice, pati si Gloria Arroyo to commit a crime of public trust. Wala. Pilipinas to, my friend. Ha? Nothing is impossible dito. Ha? Jane L. Shout out. Ha? Si Rox, kung tuwa ka sa galak, ha? Si Rox, umayos ka. Patay na dyan. Inubo ko sa'yo, Jane Laibana ka. Ha? Raul Villanada, shout out. Gidig, si Rox, sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Ayan, yan ang ibinoto ng mga kababayan nating katulad din niyang idadamay pa tayo. Putik yan. Ana Pelgo, shout out. Puro kagaguhan, pagsasabi ng bobong senador na yan. Nagsasayang lang ng oras at sa hearing. Totoo. Raul ulit, oh. Yan si Binoy. Batas OA naman sa family code ang pakikialam. Ang batas ay haligi ng bayan. Ito ang pinagagawa ng haligi na walang alam sa halo ng simento. Ano kaya ang mangyayari? O, totoo. Raul ulit, oh. Ito ang katotohanan ng maaring tabogo tayong kababayan. Yan ang nagpapahirap sa Pilipinas. Totoo. Happy birthday, Kuya Rox. Thank you, Raul. Librado Ludovico nito. More power, Karox. Happy birthday. God bless you and your loving family. Salamat, Librato. Raul ulit, shout out kay Roy Mabasa. Ituloy mo ang rapid fire. Oh, wala nga eh. Diba? Oy, mag-iisang oras na tayo mga friend. Oy, si Friend Sherby, no? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, ha? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out, ha? Sabi ni Friend Sherby. Si Rox, impong ba siyang Team Tia Deli? Muli pong bumabati po sa inyo ng maligayang kaarawan at sa isa po nating ka-warriors na nagse-celebrate din ng kanyang kaarawan. Happy birthday po sa inyong dalawa. Salamat at Team Tia Deli, ha. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo nang may pag-paalala at paggabay at pagmamahal sa ating dakilang Panginoon. Marami pong masayang kaarawan ang inyo pa sumapit. Happy birthday po and God bless po. Magbati sa pagmamahal mula sa inyong super makulit na Tia Deli. Salamat talaga, Friend Sherby, na. Leo Lozano, shout out. Karox, ang masasabi ko kay Boy Chibog ay isip bata tulad ni Inday Sara Sayote. Totoo. Simat sila eh, di ba? 3J Siopo. Si Rox, mukhang na-entertain ka ni Kimo, ha? Tawa-tawa. Di ko alam kung sinasadya na talaga ni Kimo ito para pang-asar lang. O talagang zero ang laman ng utak nito. Maski siya Tony Kapunan, na abogado di Kapanilya, hindi na rin nakatiis na pasimpleng sinoplang itong si Kimo na ito. Hindi ko matagalan ang kabastusan itong Kimo na to. Totoo. Kala niya kasi 3J Siop ka, ha? Kala niya yung Senado, pelikula. Bugok talaga. 3J Siop ulit, oh. Oy, Sir Rox, birthday mo pala. Ba't di mo naman sinabi sa akin? Di sana napagpaserve ako ng isang magandang restaurant kung saan mo kami pakakainin. Di bale, niregaluhan ka naman ni Kimo ng katatawanan. Napatawa ka naman sa kaarawan mo. Muntik ko nang maihagi sa cellphone ko kahapon habang nakikinig sa Senado. Buti na lang, naalala ko, iPhone 16 pala ito. Ay, wala pa palang iPhone 16. Patay tayo dyan. 3J Show ulit. Happy birthday to you, Sir Rox. Naway marami pang birthday ang dumaan at mabusog mo naman sana kami. Mabait si Lord sa iyo at pinahaba niya ang buhay mo. Kasi nga, meron ka pang misyon sa mundo. Kaya tuloy mo lang ang pagbablog mo para malaman ng mga tao ang katiwalian dyan sa Pinas. Cheers, Sir Rox. Salamat, 3J Shop ka. 3J Shop ulit. Sir Rox, may ba ako?
Nanghihinayang ako kay Toto Kausing na umapil sa Senado. Parang may iba eh. Parang hindi si Toto Kausing yun. Di ko mawari bakit nagkaganon. Abogado siya. Alam na alam niya ang admissible na ebidensya para hindi handa si Toto na pumunta sa Senado. Parang meron akong napipil na iba. Natakot ba si Toto o ano kaya? Di ba? Sino nag-reply? Ay, si Kalatni. Wala na yang si Pare Toto Kausing. Bilang isang attorney at law, dapat alam niya na resibo ang labanan dito at hindi marites at chismax. Lumabas lang na isa pala siyang pulpul na abogado kung ganon. He should know better. Hanggang vlog lang pala ang angas ng ungas na ito. Pero pagdating sa tunay na bakbakan, ay nga din pala. May 4 senator pang nalalaman. Diyos ko, day. Baka mag-ala senador ba to? The second ito sa Senado. Mayari mother, pati daughter na naman. Tayo na ito. Patay tayo dyan, Kalatni. Ay, Kalatni ka. Alam niyo si Kalatni. Tsaka ako, mahirap ako makumbinsin ng isang politiko. Ito lang. 3J Shop na naman. Hi, Sir Rox. Heto nga at sabi ni Ka Enzo, talagang iyak na to the max itong si Bato. Naramdaman na niya para parating ng invitation ng ICC na pagpasko sa Europa. Social si Bato sa Europe magpapasko. Totoo. Alam mo, KJ Shop ka. Okay ba to? Turo niya na. Ha? Okay ba to? Turo na niya. Pero sabi ni Trillanes, huli na eh. Kasi argabyado siya kay Digong eh. Ba? KJ Shop ka. Ginamit siya ni Digong eh. Sunod-sunod siya kay Digong. Kapera naman siya. Ginawa pa siya senador ni Digong. Tapos, pinromote siya. Puti, dati yata, star niyan, isa lang eh. Puti. Ginawa ni Digong. Bumuntik, ginawang 6 eh. Hanggang 4 lang yata. Ginawang 4 yung star. Oh, puta. Kaya maraming naghihinanakit ng mga PMAer na mas ano pa sa kanya, mas nauna sa kanya. Abe, biglang nadikit lang kay Digong si Bato eh. 4-star general, putik yan. Gago. Diba? Ano ba yan? Isang oras tayo mga friend. KJ Shop ulit. May tanong ako sa Rox. Ano naman? Bakit walang pumalag ng gawing economic advisor ni Digong nyo si Michael Yang? Eh hindi naman Pilipino. Ay, nagtanong pa ako, alam ko pa na pala sagot. O, yun nga sasagot dun eh. Sino papalag ng panahon yun? Eh, kala ko. Tsaka si Digong, no? Alam ni Digong kung sino tatapalan ng pera. Karamihang ginamit niya, mga generals. Nilagay niya sa magagandang pwesto. Maski naman wala namang ikakaya. Pero diyan ka. Pero pag sinabi ko, pasok ako. Kaya hindi nangyari sa custom, di ba? Takot, fear, kasi ang foundation ng kapangyarihan ng mga dudes. Instill fear sa tao para maging sunod-sunuran kayo at walang makakapalag. Ang pumalag, gilit ang liig o kaya kalaboso. Totoo yan. Ngayon, nanibago ang mga dudes kasi si BBM, iba ang palakad, walang patayan, walang kulong-kulong, ang walang dahilan. O, diba? 3J Shop ulit. Hala si Rox. Si Haring Rocky pala, ang panlaban mo na mali akong sa assignment ko kay BBM ha. Ito lang ang sabi ng bolang kristal ni Haring Roque. Kahit gaano pa siya katalino sa batas, local man o international, kahit alam niya pasikot-sikot sa batas, kahit malakas ang kanyang defense, babagsak at babagsak din niyang si Roque.
Magkakamali at magkakamali rin yan. Walang perfect crime sa mundo. At si BBM hindi man gumagalaw para makasuhan niyang hiring Roque na yan, may gumagalaw para kay BBM. Hindi naman stupido si Marcos para pabayaan lang si Roque na magngangaw ng magngangaw. Meron at merong consequences itong mga ngaw ni Roque. Hintay ka lang, si Rox. Totoo yan. Ha? Jaime, shout out. Magkaroon ba naman ng senador na walang utak? Sa madaling salita, bobo. Ano pa ang asahan ng bayan? Ano pa? Di napakababaw ng rason. Totoo. Jaime ulit to. Harox, dapat pag-untugin ang ulo ni Robin at Bato. Asahan mo na hindi maaalog ang utak ng mga yan. Kasi nga, wala naman silang utak. Sa salitang kanto, bopol. Totoo yan, Jaime ka. Jaime ulit, oh. Karox, talagang pinipilit ni Robin na makalusot ang pagpipilit ng lalaki sa babae. Ang kadahilanan na ugali niya yon. Gusto niyang magkaroon ng batas na hindi magdidemanda ang mga katulad niya. Hindi madidemanda ang mga katulad niyang manyak, ha. Jaime ulit, oh. Karox, dapat kay Robin ay ibalik sa kulungan para malaman niya na pwede pala siyang magdemanda sa pag-rape sa kanya ni Boy Sputnik kahit ayaw ng puwit niya. Prince Shervin ulit, oh. Ladies Anita, maligayang kaarawan po sa inyo. Dalangin ko po naway pagkalooban ka po ni Lord ng patuloy na magandang kalakasan at mapagpalang buhay. Pagmamahal at pagbati mula po sa makulit ninyong Tia Deli. Basta salamat, Tia Deli, ha. Jaime ulit, oh. Sa hearing na ginawa nila Robin Padilla, Jingo Estrada at Bong Revilla, makikita 3 ex-convict ang dumidinig ng kaso. Ano mangyayari sa batas ng Pilipinas kung itong 3 convicted criminals ang gagawa ng batas? Ano pa? Di batas ng kriminal. Patay tayo yan, Jaime. Jaime ulit, oh. Karok, si Duterte pala ay umalis na. Wala na siya sa Pinas. Sabi nasa China na daw. Sabi naman ng iba, nasa Dubai daw. Pero ang katotohanan pala ay pumunta lang siya sa kumpare niya sa impyerno. Si Jaime, oh. Ted ulit, oh. Sa kakatawag ng mga Duterte kay BBM na bangag, adik at magpupulburon, malamang sa mga salaysay ni Guban sa Senado at pagkaso sa kanila ng dating Senador Trillanes, sila ang ibabaon sa tunay na pulburon. Malamang, ha? Ano, isang oras tayo, mga pre, no? Ted ulit, oh. Magpapatawag daw si Bato ng walang kwentang pagdinig na naman sa Senado ayon kay Atty. Enzo para gisayin si Guban at ipagtanggol ang mga importer ng syabong inilagay sa magnetic lifter. Abangan ang kamura-murang yugto. Mapapamura ka talaga pag yung ginawa ni Bato. Totoo yan. Akalat ni Bayaw, happy birthday. Salamat akalat niya. Totoo lang. Akalat ni ulit. Payo. Ang payo ko dyan kay paring Robin ay ipakagat niya na lang ang ethics niya kay paring Hari. Tignan natin kung hindi titirik ang mata niya. Pagdating, malamang pangalan ni Hari yan, ha? Mahilig si Hari sa, Christian Chengnak, shout out, ha? Ayoko po ng ganyang tema, Tatay Rox. Nakakasulasok ang kalaswaan ng SD card senatorial na yan. Tayo tayo dyan. Christian Cheng ulit, oh. Ano pong mga bumoto dyan? Di man po talaga binoto yan. Si I move na organic madlang people. Only sa SD card nga lang yung pesting baboy na I move na yan. Isa pa po tay, uulitin ko,
di man sikat yang lecheng baboy na ay move na yan. Pilit nga lang yan na isinalpak ni Pugong Duterte and Unity sa Picos machine. Kaya ayan, instant siyungang sinatrol. I move. Totoo yan. Christian Cheng ulit oh. Sa midterm 2025 election, kapag patas lang ang labanan, wala nang mga senatrolls na unitives at tambaloslos ang maluluklok dyan sa Senado. Ang siste po, baka sa siguraduhin na namang mamamagikin na naman yan ng current fake administration. Happy birthday po ulit, Tyrox. Salamat na ka. 3J Shop na naman, ha? Ito. Xerox, pahabol kong comment. Kasi di ako mapakali dito sa 21 pesos na meal kada tao. 21 pesos almusal, 21 pesos tanghalian, at 21 pesos hapunan. Saan parte ng Pilipinas pwedeng itong i-budget na ito? Pakitanong sa NEDA, Sir Rox. Sakit ng ulo ko, paano binabudget ng NEDA yan? Subukan muna nila yung 64 pesos per day para di ka matawag na food poor. Paano na yung nasa mga construction worker na bilad sa araw at heavy ang trabaho na kailangan nilang energy para may lakas kung isang itlog at kanin ang kape lang ang umaga tapos munggo, malunggay. Take note, Sir Rox, munggo lang at malunggay, walang kamatis, sibuyas, bawang, may konting karne na sahog. Paano niluto ang munggo? Ang sarap tirisin ng nag-budget itong mga taga-NEDA. Considering ang taas ng inflation ngayon, syempre, lahat ang tinda kahit karinderya mahal ang mga presyo, ay nakakagigil lang. Bahala ka na nga dyan, Sir Rox. Itulog na lang natin yan, ha? Sabi ni Kibuloy, 3J Shop ka, ha? Mapapalad kayong mga nagugutom dahil kayo mamamatay nang nakatirik ang mata. Ang ina mo, Kibuloy. Hayop ka talaga sa haldi lang hayop, ha? Tayo magpanggap na Diyos yung bugok ang puta. Julio Hernandez, welcome to the club. Justice Philippine style. Padilla should not be there. He's a joke. Yan ang mga binoto ninyo. Kawawa kayo. Totoo. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha? Lang yan, mga tanong mo, parang sa sarili lang pala niya itatanong, dinaan pa sa Senado, kabuglihan. Totoo yan, Reynaldo. Mirna Regalado, my friend, shout out, ha. Adoracion Di Maranan, shout out. Happy birthday, Sir Rox. Enjoy your special day and more blessings to come. And stay healthy. Salamat, my friend. Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Ginabi tayo. Nagka-9 na po rito. Oo. Salamat po muli sa mga bumati sa aking kaarawan. Naging masaya po ako ngayon. So, totoo lang. At doon po sa mga sobrang mga pera na nakapagpadala ko ng konting panghanda, maraming pong salamat sa inyo. God bless na lang po. Good night. God bless, mga boss.